Napashrug off na lang ala Michael Jordan si Dalton Knecht after niyang umiscore ng 37 points at 9 3-point shot versus Utah Jazz. Kasama pa daw ng 18 straight points na ginawa niya. Pang-apat din siya sa mga rookie na merong at least 9 3-point shot. Mukhang may mapapalitan na naman sa starting unit ng Lakers dahil tatlong best game na ni Dalton ngayong season na walang Rui Hachimura at siya yung pumalit. 25 points per game si Dalton at 5 out of 8 sa 3-point area na merong 62% habang wala si Hachimura. Base pa sa stats, kapag naglaro si Dalton ng 20 or more minutes, nakaka 53% siya sa 3-point area. Kapag naman less than 20 minutes, nasa 31%. After din ang performance niya versus Jazz, umangat din si Dalton sa rookie ladder. Dahil nag-average na siya ng 11 points per game, pwede niya pang mapataas yun. Akyat siya ngayon sa top 5 ng leading scorer sa mga rookie. Ang matindi lang naman niyang kalaban talaga sa Rookie of the Year ay si Jared McCain at itong si Zach Edey. Si Zachary Risacher, hindi pa ganun ka-confident sa kanya yung boboto. Bukod pa sa Lakers ay steady pa sa number 3 ngayon sa standing dahil din sa performance ni Dalton. Kapag naman ginawang steady siya sa starting unit, hindi naman si Hachimura yung sigurong mapapalitan doon kundi si Cam Reddish. Siya kasi yung hindi mainstay sa starting lineup. Sabi nga ni JJ Redick noon, pati na rin si LeBron, for defense kasi ang purpose ni Cam Reddish. Sa pagitan lang din nilang dalawa ni Hachimura, masiiwan pa malamang si Rui kumpara kay Reddish. Since aalisin si Dalton sa bench scoring, mawawala din yung nasa 11 points per game niya doon. At kung sa pagitan lang din ni Cam Reddish at ni Hachimura, mas better na ilagay doon si Hachimura sa second unit dahil nga sa flow ng offense. So medyo matagal yung pahinga ng Lakers ngayon at posible makabalik na si Hachimura sa next game. Meron din silang big game na mangyayari. Una doon yung Dallas Mavericks, November 23. Kasunod noon, makakatapat naman ng Lakers yung karibal nila na Denver Nuggets sa November 24. Back-to-back game yun. So meron kasing backstory doon, yung sa Dallas kay Klay Thompson kasi nga tinanggihan niya yung Lakers ngayon at nasa top 3 ng West. Yung Nuggets naman sa nakaraan 2 taon, tinatalo nila ang Lakers. Pagkakataon ngayon ng Lakers na makabawi kontra sa Denver. Si Nikola Jokic out pa rin ng 2 games. Nasa questionable status na rin naman. Baka makalaro na sa next game. Si Russell Westbrook naman nakuha ang kanyang ika-200 triple-double habang wala si Nikola. Siya din ang unang player na naka-200 triple-double sa history. Ang magiging pangalawa nun malamang si Nikola Jokic. Nasa 136 na siya ngayon. At least natapatan din ni Westbrook yung triple-double niya last year sa Clippers. Umiscore siya ng 12 points, 10 rebounds at 14 assists versus dito sa Memphis. At buti na lang nanalo doon ang Denver kasi nakalimang turnover pa si Russell Westbrook. Na technical pa siya ng tumitig kay Aldama after makapuntos. Hindi ko lang sigurado kung si Aldama talaga yon pero kamukha niya. Mukhang trip ng referee na pumito noon kontra nga dito sa Denver kasi naka 31 free throws noon ang Memphis. Yung 3 MVP din na galing ng OKC ngayong taon nakakakuha ng milestone. Si Kevin Durant top 8 na sa all-time list sa points. Si James Harden number 2 na sa 3-point shot. Si Westbrook naman nakakuha na ng 200 triple-double.